Naglalakad siya sa loob ng village, para naman may magawa kahit papaano. Hapon na at halos tumulala na lang siya magdamag sa kwarto niya. Dahil nakalive pa rin siya sa trabaho, ay talagang buryo na siya sa bahay. Wala si Leo dahil umalis na naman ito. Napanguso siya at sinipa ang bato na maliit sa kalsada. Dumiretso siya sa playground, at may nakita siyang naglalaro na mga bata sa slide. Lumapit siya at umupo sa bench na bakante. Bigla niya tuloy na miss ang mga kapatid niyang makukulit. Siguro magpapalam siya sa susunod na buwan, para mabisita ang mga ito sa Laguna, sana lang pumayag ang asawa niya. Ate, napatingin siya sa batang babae na papalapit sa kanya. Mahaba ang nguso nito, at parang galit pero cute pa rin tingnan. Ano yun? Tanong niya rito. That boy is not playing with me. He said that he has a crush on me. But he don't want to play with me, because of that other boy, kwento nito sa kanya. Napanganga naman siya dahil mukhang nasa 7 o 8 years old pa lang ito. Iba na ba talaga ang mga kabataan ngayon, may pa-crush-crush na kaagad sa edad na yan? Bakit ayaw kang isali? Tanong niya rito. Umupo naman ito sa tabi niya kaya nalalayan niya. Because it's a boy thing daw po. And I might get hurt if I join them, sagot naman nito. Napangiti siya rito, at napatingin sa lalaking naglalaro ng habulan. Gusto kanya kaya ayaw kanyang masaktan, sambit niya naman dito. Ganun po ba yun? Tanong nito gamit ang cute na boses. Ginulo niya ang buhok nito at tumungo. Ganun yun, nagagalit sila kahit sa mababaw na dahilan, lalo na pag nakita nilang nasaktan ka. Nag-aalala kasi siya sa'yo, na baka masugitan at mapahamak ka. Natigilan siya nang may pumasok sa isip niya. Ang mukha ni Leo na galit sa kanya, noong napahamak siya, at ang boses din nito na pinapagalitan siya. Napailing siya at natawa ng pagak. Imposible naman ang mga nasa isip niya. Leo would like her. Of course not. She has a husband, and Leo is the loyal bodyguard of her husband. Binuksan niya ang tubigan na dala, at saka uminom. Huminga siya ng malalim, dahil sa kakaibang nararamdaman. Walang araw na hindi pumasok ang binata sa isipan niya, at hindi na talaga iyon maganda. Ate, bye na po. Thank you po sa pakikipag-usap sa akin. Nandyan na ang mommy ko, palem ng bata at hindi na siya nito hinintay makapagsalita, dahil tumakbo na papalapit doon sa may babae. Tumayo na siya at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Para siyang lutang habang naglalakad, dahil sa mga kung ano-anong iniisip. Tumigil ka Bianca, tumigil ka, bulong niya sa sarili. Kilala niya ang sarili, at alam niya kung nagkakagusto na siya sa isang tao, ang hindi niya lang maintindihan, ay kung bakit mas ibang-iba itong nararamdaman niya. May kung ano na hindi niya maipaliwanag sa kaloob-looban niya. Hindi naman siya ganito, noong nagkagusto siya sa ex niyang manloloko. Bumuga siya ng malalim at saka binuksan ang gate, nang makarating siya sa bahay. Bagsak ang balikat niya, dahil wala pa rin sa bahay si Leo. Nakailang buntong hininga na siya, para na siyang baliw na gustong magmakmak. Umupo siya sa upuan at kinuha ang cellphone, hindi na siya nakatiis kundi i-text ito, kung uuwi ba ito ng hapunan. Leo, uuwi ka ba at dito maghahapunan? Magluluto ako. Kagat-kagat niya ang labi, habang naghihintay sa reply nito. Nakayakap na siya sa kanyang tuhod, habang nakatanaw pa rin sa cellphone. Ilang minuto ang lumipas at nag-reply rin ito, kaya lumawak ang ngiti niya sa labi. From Leo, I don't know. I'm busy right now. I mean your husband is busy, he's in a meeting right now, and I can't leave immediately. Lumukot naman agad ang mukha niya, gusto niya talaga kasi ito makasabay sana. Leo, anong oras ka uuwi? Mahihintay naman kita para may kasabay ako. Ang boring naman kasi kumain mag-isa. Nagdahilan siya rito, kahit ang totoo naman ay gusto niya lang ito makita agad. Bahala na, siguro susunod na lang siya sa nararamdaman niya, kahit ngayon lang. Ginulo niya ang buhok nang hindi na ito nag-reply. Samandal siya sa sofa at natulala lang doon. Nababaliw na siya at mababaliw pa ata. Tumayo siya at dumiretso sa kwarto niya. Sa labas na lang siguro siya kakain ng hapunan, ngayon lang naman siya ulit gagastos. Boring talaga sa loob ng bahay, lalo na mag-isa lang siya. Nagbihis siya ng mas maayos na damit, at kinuha ang sling bag at wallet. Muli siyang lumabas ng bahay,
at naglakad papuntang gate ng village, para roon mag-abang ng taxi. 5 minuto lang naman ang hinintay niya, at nakasakay na agad siya. Nang makarating sa mall, ay nilibang niya ang sarili niya. Window shopping lang ang ginawa niya, dahil wala naman siyang balak na gumastos ng malaki. Ang budget niya lang sa pagkain niya ngayon, ay 300 pesos lang. Malaki na ngayon para sa kanya, pero dahil alam niyang mga mahal ang pagkain sa mall, ay iyon na ang binadget niya. Binuksan niya ang sling bag niya, para kunin ang cellphone roon, pero hindi niya nakita iyon sa loob ng bag. Naiwan ko, bulong niya sa sarili. Umawang ang labi niya at napatampol sa noo, na maalala na nilapag niya pala iyon sa sofa. Napatingin siya sa relo na suot, 6:00 pa lang naman, at paniguradong hindi naman na siya kokontakan ni Leo, dahil nga busy raw ito. Pinagpatuloy niya ang paglilibot niya, hanggang sa makaramdam ng gutom. Pumunta siya sa isang ramen restaurant, parang natakam kasi siya roon, at gusto niyang tikman. Bumili siya ng bestseller na mild spicy ramen, para sa hapunan niya. For sure ay busog na siya roon, dahil sa laki ba naman ng bowl. Sayang nga lang ay hindi niya mapipikturan ang kakainin niya, dahil hindi niya dala ang phone. Oh, react niya nang may makabangga sa kanya. Grabe ang kaba niya dahil bitbit niya ang tray na may lamang ramen. Muntika na iyon matapan, kung hindi lang siya nahawakan ng isang lalaki. Sorry, sabi ng babae sa kanya. Okay lang po, ngiting sambit niya. Naintindihan niya naman, dahil nakita niyang hinahabol nito, ang isang bata na parang nakikipaglaro. Hindi naman natapon ang pagkain niya, muntikan pa lang kung hindi lang siya nahawakan sa braso ng lalaki. Bumaling siya rito at ngumiti saka nagpasalamat. Thank you, mahinang sambit niya. No problem, sambit nito sa baritonong boses. Napatitig siya rito saglit, hindi dahil gwapo ito kundi parang pamilyar ang mukha nito. Parang may kamukha kasi itong kilala niya, na hindi niya naman matukoy kung sino. Are you done? Ha? Staring at me obviously, he smirked. Nanlaki ang mata niya at naibaba agad ang tingin. Hindi sige una na ako, salamat ulit. Mabilis niyang nilagpasan ito, at umupo sa pinakadulong bakante na table. Napailing na lang siya, dahil sa kahihiyan na nagawa. Tahimik siyang kumain mag-isa, at nang matapos ay nagpahinga muna siya saglit doon, dahil busog na busog siya. Napasarap ang kain niya at simut talaga ang bowl. Halos 10:00 na siya ng gabi nakarating sa bahay. Pagkapasok niya pa lang sa gate ay kita niya na ang kotse ni Leo. Patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay, dahil na-excite siyang makita ito. Nandito ka na pala. Where have you been? Napaatras siya nang bumungad sa kanya, ang galit na mukha ni Leo. May hawak itong 2 cellphone sa magkabilaang kamay. Nandito ka na pala, pag-uulit na sambit niya. I'm here 3 hours ago, and you're not here. I told you that don't go anywhere without saying anything to me. Magkasalubong ang kilay nito, at napasuklay pa sa buhok. Akala ko kasi busy ka, tapos naiwanan ko pala itong cellphone ko, paliwanag niya at kinuha ang cellphone, nang makita iyon na nasa glass table na. He let out a heavy sigh. You made me worried. Akala ko may nangyari na naman sayo. Humawak ito sa sentido, na parang pinapakalma ang sarili. Nag-alala ka sa akin. Wala sa sariling tanong niya. Kumalabog ng husto ang dibdib niya, na parang kakawala na naman. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. I'm your bodyguard Bianca. My job is to protect you. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig, at nagising sa katotohanan. Oo nga pala, bodyguard niya nga pala ito. Normal lang dito ang mag-alala sa kanya, dahil kung mapahamak man siya, ay mayayari ito sa asawa niya. Bakit niya nga ba nakalimutan ang totoong relasyon nila sa isa't isa? Nakalimutan niya na hindi niya ito kaibigan, at mas lalong hindi niya ito kasintahan. Napatango siya ng dahan-dahan, at tipid na ngumiti. Binaba niya ang tingin sa sahig, dahil ayaw niya na itong titigan sa mata, dahil baka kung ano lang ang maipakita niyang emosyon. Sorry, huwag ka mag-alala, hindi naman kita isusumbong sa asawa ko, at wala rin naman ako balak sabihin kung may mangyari man sa akin. Hindi naman kita ipapahamak. Pasensya na dahil sa kakulitan ko, ay hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo. Tinalikuran niya ito at hindi na nilinggan pa. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, at pagkapasok ay sinara niya iyon. Pabagsak siyang humiga sa kama, at napatingin sa kisame.
Napahawak siya sa kanyang pisngi, nang maramdaman na basa iyon. Umiiyak ako. Anong katangahan to, Bianca? Huwag mong sabihin na gusto mo na talaga ang masungit na lalaki na yun. Kinuha niya ang isang unan, at tinakip sa kanyang mata. Pilit niyang inaalis ang gumugulo sa isip at puso niya. Binilisan niya ang pagkain nang makitang paupo na si Leo, para kumain ng tanghalian. Back to work na siya, kaya kahit papaano ay natuwa naman siya. Iniiwasan niya ito dahil iyon ang kailangan. Hindi pwedeng matuluyan siyang mahulog at maakit ng sobra rito, dahil siguradong masasaktan siya. Nasaktan na nga siya sa sinabi nito, noong nakaraan na kaya lang ito nag-aalala dahil trabaho nito ang protektahan siya. Pagkaupo nito ay tumayo na siya, para ligpitan ang pinagkainan niya. Hinugasan niya iyon ng mabilis, dahil gusto niya nang makaalis sa harapan nito. I'll eat dinner at the restaurant, sambit nito. Hindi siya umimik at pinagpatuloy ang paghuhugas. Nang matapos ay pinunasan niya na ang kamay niya, at balak nang umalis sa kusina nang nagsalita ulit ito. Let's eat together later, he added. May trabaho ako, hindi na kailangan, she plainly answered. Tuluyan na siyang umalis doon, at dumiretso sa kwarto niya, para magbihis ng uniform. Bahala siya dahil hindi ako sasabay sa kanya. Hindi siya umalis ng kwarto, hanggat hindi pa oras ng alis nila. Nang saktong 12 noon na, ay saka lang siya lumabas ng kwarto at bumaba. Nakaandar na ang sasakyan, at naroon na rin si Leo na naghihintay sa kanya. Diretso lang ang lakad niya papuntang sasakyan, at pumasok agad sa loob ng kotse. Doon pa rin naman siya umupo sa harapan, dahil kung uupo siya sa likod, ay baka sobrang mapansin na nito na nilalayuan niya ang binata. Pumasok din ito, at ramdam niya ang titig nito sa kanya. Mabilis niyang nilagay ang seatbelt, pero natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya, at ito na ang naglock ng seatbelt niya. Are you okay? Hindi. Oo, simpleng sagot niya. Hindi niya ito binalingan ng tingin o anuman. You're not. Do you have a problem with me? Halos mapatalon siya sa gulat, nang hawakan nito ang baba niya at pihitin para mapatingin sa kanya. Automatikong hinawakan niya ang kamay nito, para alisin iyon. Ito ang problema, sobrang laki ng epekto nito sa kanya, sa simpleng hawak lang. Ano ba? Pagsusungit niya. Wala akong problema, ani niya at iniwas ulit ang tingin. Bumantong hininga ito, bago pa andarin ang sasakyan. Buong biyahe ay alam niyang patingin-tingin ito sa kanya, pero hinahayaan niya lang. Nang makarating sila ay hindi pa rin siya nagsasalita. Palabas na siya ng kotse nang magsalita ito. I'll be here at 6 p.m., let's eat dinner together. May duty pa ako noon, hindi pwede, sambit niya at nilingon ito. Seryoso naman ang mukha nito, habang nakatingin sa kanya. It's possible, believe me, he said. Napailing na lang siya at tuluyan nang lumabas ng kotse. Hindi niya na ito nilingan pa, at diretso lang na pumasok sa restaurant. Hindi niya alam kung bakit gusto nitong magsabay sila sa pagkain. Umiiwas na nga siya tapos bigla itong magaganon. Oh, problema mo. Napatingin siya kay Diane. Kakarating lang din ito dahil nasa employee room pa ito. Ha, wala naman, sagot niya at nilapag ang gamit sa upuan. Anong wala? Nakabusangot ka riyan, at mukhang malalim ang iniisip. Nag-away ba kayo ng pogi mong kaibigan, na hinahatid sundo ka? Mausisang tanong nito, at diniinan pa talaga ang salitang kaibigan. Hindi tanggi niya. Inayos niya ang uniform na suot, at tinali niya na rin ang buhok niya. Maaga pa bago sila mag-in, kaya tambay muna sila sa room. Sus, hindi raw. Ay siya nga pala, may mga intern tayo rito at ang popogi. Ang galing talaga kumuha ni Ma'am Sharon, tuwang-tuwa na ani nito. Nag-start na pala sila, tanong niya. Alam niya kasi ang tungkol doon, dahil ininform sila dati na magkakaroon nga ng mga intern sa restaurant. Dagdag tulong na rin sa mga ginagawa nila. Oo, noong isang araw pa. Masayang sambit nito. Nagkwentuhan muna sila, para pampalipas oras. Nang makain na sila, ay saktong dating naman ng mga intern. Tama nga si Diane at mga gwapo ang mga intern. Tatlong lalaki iyon na matatangkad, natawa na lang siya nang mas lalong kumulit si Diane, at talagang kinakausap at inaasikaso ang tatlo. Binagsak niya ang mga papeles na binabasa, dahil kahit ni Katiting ay hindi niya maintindihan ang mga yon.
Hindi siya makapag-focus, dahil sa kakaisip kung bakit ilang araw na siyang hindi pinapansin masyado ng dalaga. Pinipilit niyang isipin, kung ano ang maling ginawa niya. Noong gabi na pag-uwi niya ay wala ito, labis ang pag-aalala niya rito, dahil wala itong pasabi na aalis pala. Hindi niya tinapos ang meeting, para lang makasabay ito kumain ng hapunan, dahil lang sa text nito. Tapos, pagdating niya roon ay wala naman pala ito. Sir, you have a meeting with Mr. Acosta at 5:30 p.m. Cancel it, he said to his secretary. Po, gulat na tanong nito sa kanya. Bumuga siya ng hangin, bago ulitin ang sinabi niya. Cancel it. Cancel my meeting starting at 5 p.m, I have something important to do. Nakita niya ang gulat at pagtataka sa mukha ng sekretarya niya, pero hindi na ito nagsalita, at tumungo na lang bago lumabas ng opisina niya. Great Leo, you just cancel a meeting that you don't actually do. He never canceled meetings when it comes to work. This is the first time that he canceled an important meeting, to have just dinner with his wife. He literally messed up because it bothered him a lot, when Bianca was not talking to her, like she usually does. He knows that Bianca is distant from him for the past few days. Binagsak niya ang ballpen na hawak, at ginulo ang buhok. Sinandal niya ang likod sa swivel chair, at napapikit para ikalma ang isipan niya. What is wrong with me? Naidilat niya ang mata, nang marinig ang pagbukas ng kanyang pintuan sa opisina. What's up? Francis asked while walking toward him. Why are you here? Walang kabog-abog na tanong niya. Tumawa naman ito bago umupo sa sofa niya. Why are you look so pleased, Mr. Bodyguard? He laughed. Don't start with me, Baltazar, he scoffed and shut his eyes again. He doesn't feel good. Your secretary was shocked, asking me if you're okay, because you just canceled a meeting, he smirked. Naidilat niya ang mata at tiningnan ito ng masama. Alam niyang aasarin siya nito, dahil sa ginawa niya. Sabi ko na nga ba, dadating din ang araw na isang babae ang magiging dahilan, kung bakit ka nag-cancel ng meeting. Shut up. So, when are you planning to tell her that you're her husband? I mean, contract husband. Napaisip naman siya bigla, dahil sa totoo lang ay wala pa sa isipan niya ang magpakilala rito. I don't know. I didn't think about it, Anya. So, why did you cancel your meeting later? Is there something that happened? Yuzisa nito at tumayo, para umupo naman sa harapan niya. Kinuha nito ang Rubik's Cube na nasa table niya, at ginulo-gulo iyon. You don't have a work. Ako na naman ang ginugulo mo, inis na sambit niya rito. Kung hindi niya lang ito kaibigan, at hindi magaling sa pagiging lawyer, ay matagal niya na itong tinanggal. I have work. I am curious about my client's contract wife, he wiggled his eyebrows. I think she's mad at me, bulalas niya at napabuntong hininga. Did you do something wrong? Baka naman nambabae ka. Tawa nito. Are you kidding me? What's the connection? I'm her bodyguard. Are you sure that you're a simple bodyguard for her? Tanong pa nito na ikinakunot niya ng noo. What's your point? He asked. Hindi niya ito naiintindihan. Francis just shrugged and smiled. Nothing. Do whatever you want, dude. Basta kung hindi mo siya gusto sa akin na lang. I can wait. Nag-isang linya ang labi niya, dahil sa sinabi nito. Sinundan niya ito ng tumayo, at dumiretso sa pintuan nang hindi siya nililingon. Do you like her? Inis na tanong niya. Hindi niya nga alam kung bakit siya naiinis, dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi siya mahirap gustuhin, sambit nito, bago tuluyang lumabas. He licked his lower lip, and let out a heavy sigh. Wala sa sariling naikuyom niya ang kamao, at mas lalong nakaramdam ng inis. Time passed. Mabilis siyang tumayo, nang malapit ng mag-alas 6. Nagbihis siya ng simpleng damit, dahil minsan ay nakakalimutan niyang magpalat, pagsasanduan nito. Mabuti na lang ay hindi na nagtatanong sa kanya ang dalaga, kung bakit napaka-formal ng suot niya, kada sasanduan niya ito. Nang makasakay sa kanyang kotse, ay mabilis niya iyon na pinaandar. Medyo traffic kaya dumaan pa siya sa alam niyang shortcut. Nakarating siya roon ng alas 6 ng gabi, at nang makalabas ng kotse ay natanong niya agad ito malapit sa cashier.
Malawak ang ngiti nito habang kausap ang isang lalaki, na sa tingin niya ay intern dahil sa klase ng suot. He clenched his jaw. Diretso siyang pumasok sa loob ng restaurant, at nakita naman siya agad nito. Hindi man lang siya nilapitan at nginitian nito, kundi binalik din ng dalaga ang tingin doon sa intern. Oy Bianca, yung kaibigan mo nandito, sambit ng isang katrabaho ng dalaga. A friend. Hello sir. Hindi pa po out ni Bianca, nakangiting ani nito sa kanya. I know. I'm here to have dinner with her. Po. Pero bawal po siya dahil naka-duty siya, paliwanag nito. Where's your manager? He impatiently asked. Akala niya ay magtatanong pa ito, pero mabilis naman siyang ginaya nito, kung nasaan ang manager nila. Pumasok ito saglit para tawagin ang manager, at nang makalabas na ito ay mabilis niyang nilahad ang calling card niya. Oh, you're the said bodyguard of Mr. Duncan. I am a bodyguard of myself. Yes. Okay, wala na pong problema. The reservation is already paid. And you can also ask Bianca to eat with you. He simply nodded his head. Of course, papayagan talaga siya nito, dahil binayaran niya lang naman ang buong restaurant, para mapayagan si Bianca kumain kasama siya. He spends money to have dinner with her. He canceled his important meeting to eat with her. He does things that he doesn't do, for her. I'm doomed. Naglakad siya patungo sa dalaga, at mabilis na hinawakan ang kamay nito para hatakin. Oy, anong ginagawa mo? Gulat na tanong nito, habang nakatingin sa kanya. We will have a dinner together, sambit niya at napatingin sa lalaking humawak sa siko ni Bianca. Sir, excuse me, ano pong ginagawa niyo? Sabat ng intern. Don't touch her, seryosong sambit niya sa lalaki, na alam niyang mas bata sa kanila. Okay lang ako Henry, kilala ko siya, singit ng dalaga, at nginitian pa ang lalaki. Mas lalong kumulo ang dugo niya, at gusto niya na lang ito hatakin para maalis ang hawak ng lalaki sa dalaga. May duty ako, inis na baling nito sa kanya. I know, that's why I paid. I mean, your husband reserved this whole place for you to have a good dinner. Nanlaki ang mata nito sa sinabi niya. Tuluyan na niyang hinatak ito, papunta sa bakanteng table.